Panginoon sa araw po na ito. Salamat Panginoon sa pagpapala mo sa amin sa buong linggo. Salamat Lord sa kalakasan, sa patnubay mo sa amin na kami po ay nakatapos po na aming trabaho Panginoon. Salamat po sa blessing sa aming mga employers. I pray Lord God na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Inisin na po ang puso at isipan Panginoon na kami po ay maging karapat-dapat Lord God na mag-worship sa iyo at magpasalamat sa iyo Panginoon. Lord, sa oras na ito, dinadalahin ko po Lord God yung mga kapatiran namin na papunta pa lamang, mga bisita. Dalangin ko Lord na gabayan mo sila, na makarating po sila Lord and safe. And I pray Panginoon na ikaw po ako magitna sa amin as we're doing our prayer meeting Panginoon. Tulungan mo po ako Lord na maibigay ko yung aking devotion Panginoon. Salamat Lord sa lahat. Ito po aking dalangin sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Basahin natin ng sabay-sabay. Hindi pa nakita natin Marbs. Proverbs 27 verse 5. Okay, go. Okay. Ready, get, set, go. Open rebuke is better than secret love. Okay. So ngayon, ang title ng aking devotion is Open rebuke is a way of loving someone. Okay? Open rebuke is an honest correction. A genuine friend will rebuke you no matter what and not tolerate your wrongdoing. Open rebuke speaks of straightforward, direct correction of another person's wrong without reservation. There are two kinds of response of being rebuked. So, una, positive and negative. It becomes positive when the person receives your correction and being grateful to you. So, and it becomes negative when a person refuses or get angry to you. Those who are positively responded are wise and those not are unwise. Yung mga negative, akala nila ay nakikialam tayo sa buhay nila or hinuhusgahan natin sila. Rebuke is different from judgment, no? We correct the person because alam natin na may mali sa kanya at ayaw natin na siyang mapahamak. So, kasi kapag tayo nagre-review kasi iniisip kasi nila na ay judgmental tayo. So, iba kasi yung review. Oh, iba kasi yung review kaysa sa judgment. Kasi kapag sinasaway ka or review means nakikita niya yung mali mo. Pero kung judgment naman na alam niya nung tao nag-review na mayroon din siyang ginagawa, pero mas una kanyang kinokorek before yung sarili niya. So, naniniwala ako na ang totoong kaibigan ay sumasaway sa mali na kanyang kaibigan kahit pa ito ay magagalit sa kanya. Dahil kung ikaw na kaibigan na sinasaway ay mapagtanto mo din na concern ang iyong kaibigan sa iyo. Sa katulad ni Prophet Nathan. So, sino nakakilala kay Prophet Nathan? Anak ko yan. Yung kay David. Okay. So, he rebuked King David because of his sins of adultery, murder. So, alam nyo ba na may mga kaibigan talaga na ginagamit yung Panginoon para paalam sa atin na meron tayong ginagawang masama. So, ang Panginoon ay nagre-rebuke din sa atin sa pamagitan ng conviction ng Holy Spirit na every time nakakagawa tayo ng kasalanan. So, here are some things to consider in rebuking someone, especially Christians. Na number 1, we must rebuke privately. Wag naman nating yung ganito, i-correct yung tao sa harap ng iba or sa public. So, kasi kapag kinorek natin siya in public, so nagiging, sa tingin niya kasi parang pinapahiya mo siya or ginajudge mo siya. So, mas maigi na yung i-correct mo siya privately sa pamagitan ng messenger or di kay kausapin mo siya na kayo lang dalawa. Yung mali niya is kayo lang dalawa din nakakaalam. Number 2, consider your words and the tone of your voice. Lalong-lalo na kung yung ating i-rebuke is mga baguhan pa lang or mga alam mo mga sensitive, at lalo na kung hindi mo talaga siya tunay na, kung hindi mo siya close. Kasi, especially kung nag-review ka na, lalo na kung yung boses mo talaga is natural na malakas, no? Para sa kanya kasi na, yung minamasama niya na yung pag-review mo kasi naka-base siya doon sa
Sa tono ng boses mo at saka sa salita mo. So, mas maigi na kapag nag-rebuke tayo, dapat i-consider din natin yung ating boses na may hinahon, na alam mo yung rebuke with love kaysa rebuke na may alam mo yung rebuke na galit, yung intense or galit ka sa kanya. Number 3, consider her spiritual status. Kung siya pa new believer or adult. So, marami na akong na-rebuke, but sad to say, kinonsider nila yun na mali. So, nasa puso talaga yung ng tao kung paano niya yun i-accept yung pag-rebuke. Kasi, unang-una, kahit sa preaching, nire-rebuke tayo, diba? Kasi nakukonvict tayo na, ay, ginawa ko pala yun, ganito pala ako, ganito, ganyan. Tapos, sabi nga, consider her spiritual status, kung siya ba ay new believer or adult. So, kapag nalaman natin kung siya ay new believer or adult, alam natin kung paano natin siya kausapin, no? Yung pag alam mo new believer, so kailangan mo siyang, yung parang isipin mo na nakakabata mo siyang kapatid, na dapat mahinahon yung pagsabi mo sa kanya. At the same time, for example, kung lalo na pag new believers, alam mo na, usually sa mga new believers, hindi pa talaga yan nagdadamit ng nagdi-dress or nagpapalda. So, wag nating i-rebuke na, uy sis, ganito, mag-dress ka na, ito, ganyan. So, hayaan natin na mag-grow siya at the same time. So, siya naman yung yung Holy Spirit na yung mag-transform sa kanya. Huwag tayo yung maging Holy Spirit na tayo yung mag-convict sa tao. So, number 4, consider natin yung time or situation. Lalong-lalo na kung tayo magre-review, isipin din natin yung oras. Huwag tayong kararating pala niya, pangalan niya, sasalubungin mo na siya na, uy sis, alam mo ba, mali yung ginawa mo na dyan. So, nakaka-open yun sa kanya. At the same time, mas maigi na yung i-message mo siya kung gusto mo siyang i-review in private na sis, pwede ba kita makausap? Pray ka ba ngayon? Ganito, ganyan. Kasi baka di mo alam na meron pala siyang pinagdadaanan at the same time, ni-rebuke mo siya. So, one time, merong nag-message sa akin na sabi niya na bakit ko daw pinapadaan sa kanya yung message kung pwede ko naman daw i-direct yung tao. So, sabi ko sa kanya, kaya nga kita minessage kasi wala nga akong number dun sa tao. So, sabi ko na kung may number ako sa tao, hindi na sana kita abalahin pa. Kasi nga, di ba, nung time na hindi ako nag-open ng messenger ko, so, WhatsApp ko siya. So, baga, mali yung pagkatanggap niya ng mensahe ko. So, in conclusion, mas nanaisin ko pa na magkaroon ng rebuking friend kaysa magkaroon ng 100 worldly friends. To rebuke is a form of love, and being rebuked is a way of discipleship. So, lalong-lalo na kung kayo yung maging kaibigan ko, make sure talaga na ako talaga, honestly, nagre-rebuke talaga ako, no? Hindi dahil mas nauna ako sa inyo, bagkus alam ko din na yung may mali. At the same time, so before ako mag-rebuke, isipin ko din na ginawa ko ba yun? Meron ba akong ganito na ginawa niya? So, i-consider ko rin una-una yung sarili ko before ako mag-rebuke. Pero, nakakalungkot lang na meron talagang mga kapatiran na nirebuke mo sila privately, pero yung resulta is hindi na sila nagsimba. So, hindi ko masasabi na 100% kasalanan ko yon, bagkus nasa puso talaga yung tao na tumanggap nung pagtatama. Kasi unang-una, hindi kita i-correct kung hindi ako concerned sa'yo. Kasi kung hindi ako concerned sa'yo, pahabayaan kita. Pero dahil gusto ko na magpatuloy ka, but ang nangyari nga is, which is yung kabaliktaran, but hopefully one day yun sa kanila, ma-realize nila yon na wala akong ibang concern. At the same time, hindi ko rin naman sila hininga ng pera na kaya yung hindi sila nagsimba, pagkus mali yung pag-interpret nila nung pagkasabi ko. And yet, kahit na ganun, nagpo-follow up pa rin naman ako sa kanila. So, yun lang, and salamat. Okay.